Sa bayan ng Santa Ignacia sa Laguna, halos lahat ng tao ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan sa araw-araw. May mga maagang bumabangon para magbukas ng tindahan, may mga estudyanteng nagmamadaling humabol sa unang bell sa paaralan, may mga empleyadong halatang lutang pa habang naghihintay ng jeep, at mayroon ding mga taong tila parte na mismo ng umaga ng bayan. Mga taong kahit laging nakikita, madalas ay hindi na napapansin. Isa na roon si Ramil Vergara. Bago pa sumikit ang araw, gising na si Ramil. Sa maliit nilang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping hollow blocks at yero sa dulo ng isang makipot na eskinita, tahimik siyang bumabangon upang hindi magising agad ang kanyang ina. Ngulit gaya ng dati, gising na rin pala si Aling Celia. Nakaupo sa gilid ng lumang kahoy na kama habang hawak ang dibdib na tila inaalalayan ang sarili laban sa mahina niyang katawan. "Anak," mahinang tawag nito, "maaga ka na naman." Lumapit si Ramil at marahang inilapag ang timba ng tubig na hawak niya. "Kailangan po, Nay. Marami raw pong dadaanan gayon. Baka magdagdag ng ruta si Kaplando." "Hindi ka ba napapagod?" tanong ni Aling Celia habang pinagmamasdan ang payat ngunit matipunong pangangatawan ng anak. "Mula pagkabata, ikaw na ang sumalo sa lahat." Ngumiti si Ramil. Iyong tipong mahina ngunit may kasamang tibay. "Napapagod po, pero hindi ako pwedeng tumigil." Niyuko ni Aling Celia ang ulo. "Kung nabubuhay lang sana ang tatay mo." "Nay," putol ni Ramil, sabay upo sa tabi nito. "Huwag na po nating isipin iyon. Ang mahalaga, nandito pa kayo. Iyon ang dahilan kaya ako lumalaban." Tahimik na napaluha si Aling Celia. Sanay na siyang ganun ang anak niya. Hindi pala salita, hindi mahilig magreklamo, at lalong hindi ipinamumukha ang sakripisyo niya. Pero alam ng isang ina ang bigat na pasan ng anak kahit hindi sabihin ng diretsyo. At sa bawat umagang pinapanood niyang umaalis si Ramil para magtrabaho bilang tagahakot ng basura, lagi niyang nararamdaman ang parehong kirot. Hindi dahil ikinahihiya niya ito, kundi dahil alam niyang mas marami pang kaya ang anak niya kung naging mas mabait sana ang buhay. Paglabas ni Ramil ng bahay, nakasalubong niya agad ang kapitbahay nilang si Aling Fe, isang balingkinitang tindera ng kakanina lagi ng may bitbit na bilaw. "Oh, Ramil, heto, kumuha ka muna ng 2 puto, mainit-init pa yan," sabi nito. "Huwag na po, Aling Fe, ibenta nyo na lang po." "Aba, kunwari ka pa, kukunin mo rin naman to." Isinuksok nito ang 2 puto sa lumang plastic container ni Ramil. "At sabihin mo kay Celia na dadalhan ko siya mamayang hapon ng lugaw." Napangiti si Ramil. "Maraming salamat po. Mag-asawa ka na kasi para may kasama kang mag-alaga sa nanay mo," biro ni Aling Fe. Mahinang natawa si Ramil. "Hindi pa po pwede. Hindi pa pwede o wala pang may gusto. Pareho po siguro." Nagkatawanan sila sandali bago siya tuluyang tumuloy sa kalsadang tinatahak niya araw-araw. Sa kanto, naghihintay na ang truck ng basura at ang matalik niyang kaibigan si Lito Banes na abala sa pagmuya ng pandesal habang nakasandal sa gilid ng sasakyan. "Oy, akala ko ba hindi ka na darating?" sigaw ni Lito. "Baka mamaya ako na lang ang mag-isa sa pagbitbit ng mga supot ah." "Maaga pa nga tayo tal," sabi ni Ramil habang umaakyat sa likod ng truck. "Maaga para sa'yo, pero para sa normal na tao, kalagitnaan pa lang to ng panaginip." Hindi mapigilan ni Ramil na mapangiti. Si Lito ang kabaliktaran niya sa halos lahat ng bagay. Madaldal, palabiro, mabilis makipagkaibigan at parang walang araw na nawawalan ng lakas ng loob. Kung si Ramil ay isang tahimik na ilog, si Lito naman ay parang alon na hindi marunong huminahon. Habang umaandar ang truck sa iba't ibang kalsada ng bayan, nagtutulungan silang kolektahin ang mga basurang inilalabas ng mga residente. May mga pamilyang maayos mag-segregate, may ilan namang parabang walang pakialam kung ano ang naaamoy ng ibang tao. May mga batang kumakaway sa kanila, mayroon ding mga matatandang nananahimik lang at nag-aabot ng malamig na tubig kapag tanghaling tapat. "Alam mo, Ramil," sabi ni Lito habang naglalakad sila sa gilid ng palengke matapos isakay ang ilang sako ng basura. "Hindi ko talaga maintindihan kung bakit parang wala kang kaaway." "Meron naman siguro." "Hindi, seryoso. Kahit gaano kabaho ang trabaho natin, may respeto sa iyo ang mga tao.
Si Mang Selo nga anina, sabi, mabuti raw at ikaw ang dumadaan dito kasi maayos kang makitungo. Nagkibit balikat si Ramil. Trabaho lang naman ito. Hindi lang trabaho yan, sagot ni Lito. May mga taong pag minamaliit ng iba, nagiging magaspang din ang ugali. Ikaw hindi. Kahit minsan, hindi kita narinig magmura sa mga bastos na residente. Sandaling natahimik si Ramil. Wala ring mababago kung papatulan ko silang lahat. Ako kasi iba. Kapag ako binastos, gusto kong sagutin. Kaya nga ikaw si Lito at ako si Ramil. Napakamot si Lito at napatawa. Buwisit ka talaga. Pero aminin mo, may pinagdadaanan ka. Hindi normal na ganito ka kakalma. Hindi sumagot si Ramil. Sa halip, ibinaling niya ang tingin sa malayo, sa mga gusali at establishmentong nagsisimula ng mabuhayan habang lumalaki ang liwanag ng araw. Sa loob-loob niya, alam niyang may katotohanan ng sinabi ng kaibigan. Hindi siya likas na kalmado. Natuto lang siyang magtimpi dahil mas mahal ang halaga ng pagkakamali para sa isang taong katulad niya. Isang maling sagot, isang maling galaw, isang araw na hindi pumasok, pwede nang ikagutom nila ng kanyang ina. Pagsapit ng tanghali, dumaan ang truck sa mas maayos at tahimik na bahagi ng bayan. Ang Valley Verde Hills, isang exclusive subdivision kung saan nakatayo ang malalaki at mamahaling bahay ng mga mayayamang pamilya. Iba ang ihip ng hangin doon, kahit mga puno parang mas malinis tingnan, kahit mga aso mukhang mamahalin. Narito na tayo sa kaharian ng mga taong hindi marunong tumingin sa basurahan nila, bulong ni Lito. Tumahimik ka nga, sabi ni Ramil, pero may bahid na biro. Huminto ang truck sa tapat ng isang malaking bahay na kulay krema. May mataas na gate at harding puno ng imported na bulaklak. Kilala ang bahay na iyon sa subdivision dahil iyon ang mansyon ng pamilya Valdez, isa sa pinakamayayamang pamilya sa Santa Ignacia. May hardware business, transport line at kung ano-ano pang negosyo ang ama ng tahanan na si Edgardo Valdez. Habang inaayos ni Ramil ang dalawang malalaking itim na garbage bag sa gilid ng truck, bumukas ang pedestrian gate ng mansyon. Lumabas ang isang matandang kasambahay na may bitbit na maliit na eco bag at isang paso ng tuyong halaman. Kilala siya ng mga regular na dumadaan doon. Siya si Manang Pilar. Ay, Ramil, iho, sandali, tawag nito. Pasabay na rin itong tuyong halaman. Sabi ni Ma'am ay itapon na. Opo, Manang Pilar, sagot ni Ramil. Maingat niyang kinuha ang paso mula sa matanda. Kayo po ba ang nagbubuhat nito? Ang bigat pa naman. Anong gagawin ko? Wala namang ibang maaasahan. Lahat ng tao sa bahay may sari-sarili ng mundo. Napailing si Manang Pilar, ngulit may kabaitang hindi nawawala sa boses nito. Bago pa muling magsalita si Ramil, may isa pang aninong lumabas mula sa loob ng gate. At sa sandaling iyon, tila humina ng bahagya ang ingay sa paligid. Suot ng dalaga ang puting blouse na mamahalin ng tela at isang mahaba ngunit simpleng palda. Nakalugay ang maiitim nitong buhok at hawak nito ang isang tumbler habang may kausap sa cellphone. Hindi ito nagpapansin sa iba, ngunit kitang-kita ni Ramil kung paano ito huminto nang mapansin si Manang Pilar na buhat pa rin ng isa pang maliit na kahon ng lumang dekorasyon. Pilar, bakit ikaw ang may dala niyan? Tanong ng dalaga sabay abot ng kamay. Ibigay niyo na sa akin. Ay, hiha, kaya ko pa. Wag na po, mainit. Baka sumakit na naman ang likod niyo. Kinuha ng dalaga ang paso mula sa matanda at siya na mismo ang naglapit nito sa gilid ng gate. Pagkatapos ay nagbukas siya ng payong at itinapat kay Manang Pilar na parang natural lang sa kanyang gawin na yun. Pumasok na kayo sa loob pagkatapos nito. Huwag kayong magbibilad. Oo, nahiya, Clarice. Para kang matanda kong magbilin. Gumiti ang dalaga. Isang mabilis, magaan at walang pilit ng ngiti. At sa ngiting iyon, tuluyang natahimik si Ramil. Hindi iyon ang unang beses na nakita niya ang dalaga. Ilang buwan na rin niya itong nakikitang papasok o lalabas ng mansyon habang nasa ruta sila. Pero kadalasan na isang dali lang. Isang anino sa bintana, isang figurang papunta sa kotse, isang maikling sulyap na agad ding nawawala. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kabaitan. Hindi sa kanya, hindi para sa kahit anong pakitang tao. Kundi yung uri ng kabaitang lumalabas kapag akala mong walang nakatingin. Uy, marahang siko ni Lito kay Ramil.
Bakit parang hindi ka humihinga? Hindi agad nakasagot si Ramil. Ramil, ulit ni Lito, mas pinipigil ang tawa. Huwag mong sabihing, tumigil ka nga. Gets ko na. Umismid si Lito. Si Clarice pala. Anong siya pala? Si Clarice pala yung lagi mong tinitignan tuwing ruta natin dito. Hindi sumagot si Ramil, ngunit sapat na ang katahimikan niya para maging konfirmasyon iyon. Habang inaayos niya ang paso sa likod ng truck, muling sumulyap si Ramil sa dalaga. Naroon pa rin ito sa tapat ng gate, pinapayuhan si Manang Pilar na uminom ng tubig at huwag masyadong magpagod. Wala itong kaalam-alam na ang simpleng tagpong iyon ay may natamaan ng matagal ng tahimik sa dibdib ng isang binatang sanay nang magpigil ng lahat. Pagod, sakit, at kahit pangarap. Clarice pala ang pangalan, mahina niyang sabi sa sarili. Ano? Tanong ni Lito. Wala. Pero sa totoo lang, hindi iyon wala. Sa buong maghapong iyon, kahit ilang toneladong basura pa ang binuhat niya, may isang imahe na paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Ramil. Ang dalagang nakapayong, nakayuko ng bahagya para tulungan ng matandang kasambahay. Hindi niya iyon may paliwanag ng maayos. Hindi naman siya isang batang madaling matuwa sa ganda ng isang babae. Marami na rin siyang nakikitang magaganda, pero kakaiba si Clarice Valdez sa paningin niya dahil sa isang simpleng dahilan. Sa mundo kung saan madalas siyang tratuhing parang bahagi lang ng maruming lansangan, nakakita siya ng isang tao na marunong pa ring yumuko para sa mas mahina kaysa sa kanya. At para kay Ramil, sapat na iyon para magsimula ang isang lihim na damdaming hindi niya kailanman aaminin kahit kanino. Pagkatapos ng kanilang ruta, naupo sila ni Lito sa waiting shed malapit sa terminal, kapwa pagod at pawisan. Bumili si Lito ng tigi-isang bote ng malamig na tubig at iniabot ang isa kay Ramil. Oh, inumin mo. Mukha kang nahulog sa balde ng katahimikan. Tinanggap iyon ni Ramil. Salamat. Sabihin mo nga sa akin, gaano mo nakatagal napapansin yung si Clarice? Napabuntong hininga si Ramil. Hindi ko binibilang. Aha, ibig sabihin matagal na nga. Tahimik siyang uminom bago sumagot. Minsan lang naman kapag dumadaan tayo roon. Pero bakit siya? Hindi ko alam. Hindi kumbinsido si Lito. Hindi pwedeng hindi mo alam. Hindi ka naman yung tipong basta napapatingin dahil maganda. Saglit na nag-isip si Ramil saka tumingin sa malayo. Kasi iba siya sa inaakala ko. Mayaman pero marunong rumispeto? Siguro. Delikado yan, kaibigan. Alin? Yung humanga ka sa taong galing sa mundong hindi naman para sa'yo. Hindi agad sumagot si Ramil. Matagal siyang nanahimik bago sumalita. Hindi ko naman sinasabing para sa akin siya. Bakit ka ganyan kung makatingin? Umihip ang mainit na hangin mula sa kalsada. Sa malayo, may batang umiiyak, may jeep na bumubusina, may tindera ng prutas na tumatawad sa supplier, at sa gitna ng ordinaryong ingay ng bayan, isang katotohanan ng maikating inamin ni Ramil sa kaibigan. Dahil minsan, mahina niyang sabi. Nakakagaan sa pakiramdam na may nakikita kang mabuting tao, kahit hanggang tingin ka lang. Hindi na sumagot si Lito. Sa isang unang pagkakataon sa araw na iyon, napatigil din ang kanyang pagbibiro. Dahil alam niyang para sa kaibigang tulad ni Ramil, isang lalaking bihirang humiling para sa sarili, ang simpleng pag-aamin na iyon ay mas mabigat pa sa inaakala ng iba. Pagsapit ng gabi, nakauwi si Ramil na bitbit ang kaunting gulay, gamot para sa ina at ang pagod na sanay na niyang kasama. Habang nagsasandok siya ng luga para kay Aling Celia, nagtanong ng biglaan. Bakit parang may iniisip ka? Napatingin siya sa ina. Wala po, anak kita. Kilala kita. Napangiti siya ng bahagya. May nakita lang po akong tao kanina. Tao? Napataas ang kilay ni Aling Celia. Babae ba yan? Bahagyang natawa si Ramil. Isang tunog na bihirang marinig sa loob ng kanilang bahay. Matulog na po kayo, Nay. Ay nako, mukhang babae niya. Hindi na niya dinugtungan pa.
Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga sa manipis niyang banig sa sahig at nakatitig sa yero nilang bubong, alam ni Ramil na may maliit nang nabago sa tahimik niyang mundo. Hindi pa man siya nakakalapit ng totoo sa dalagang si Clarice Valdez, may nasimulan ng kumilo sa loob niya. Isang damdaming hindi pa niya pinapangalanan, hindi pa niya inaasahang magiging mahalaga at lalong hindi pa niya alam na magdadala sa kanya sa isang pangyayaring tuluyang magpapabago sa takbo ng buhay nilang dalawa. Kinabukasan, matapos ang gabing halos hindi makatulog si Ramil, mas maaga pa siya sa dating nagising. Hindi niya agad maipaliwanag sa sarili kung bakit tila mas magaan ang pakiramdam niya sa kabila ng pagod na naiwan sa katawan niya mula sa nakaraang araw. Marahil ay dahil sa simpleng alaala ng isang ngiting hindi naman para sa kanya. Marahil ay dahil sa pag-asang kahit saglit lang nakakita siya ng isang mundong malayo sa kanya pero hindi pala ganap na malamig. Sa loob ng maliit nilang bahay, nadatnan niyang nakaupo na naman si Aling Celia sa gilid ng kama. Ngulit sa pagkakataong ito ay mas payapa ang itsura nito. May maliit na bentilador sa tabi at sa mesa ay nakapatong ang mug ng salabat na ipinakulo niya kagabi bago matulog. "Gising ka na agad?" tanong ng kanyang ina. "Opo, mas maaga raw po ang ikot namin ngayon, dagdag ruta raw sa kabilang barangay." Tinitigan siya ni Aling Celia ng may mapanuring ngiti. "O baka gusto mo lang ulit tumaan sa subdivision na may magandang dalaga?" Napailing si Ramil habang kumukuha ng damit. "Nay naman, bakit? Nanay mo ako. Natural lang na gusto kong minsan makita kang may iniisip na hindi puro trabaho at gamot." Lumapit siya rito, dala ang baso ng tubig at tableta. "Unahin niyo na pong inumin ito." Habang iniinom ni Aling Celia ang gamot, napabuntong hininga ito. "Anak, hindi masamang mangarap. Kahit mahirap ang buhay, hindi kasalanan ang humanga." Bahagyang natahimik si Ramil. Hindi siya sanay sa usaping ganon. Sa buong buhay niya, mas pamilyar siya sa tunog ng truck, amoy ng tambak na basura at bilang ng natitirang pera sa bulsa kaysa sa mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig. Ngunit ang sinabi ng ina niya ay tumama sa kanya. Hindi kasalanan ang humanga. Baka nga hindi. Pero sa mundo nilang madalas kang sukatin base sa suot, trabaho at pinanggalingan, ang simpleng paghanga ay parang luho na rin minsan. Pagdating niya sa kanto, naroon na si Lito, gaya ng dati. Ngunit ngayong umaga ay may hawak itong 3 pandesal at isang pirasong nilagang itlog. "Oh, akala ko hindi ka na darating." Bungad nito. "Mukha kang nag-isip buong magdamag." "Araw-araw naman ako nag-iisip." "Hindi, iba yung ngayon. Yung itsura mo parang nagkaroon ng background music ang buhay mo." Napailing si Ramil. "Tumigil ka na nga." Umakyat sila sa likod ng truck habang si Cap Lando, ang driver nilang matikas kahit 50 taon na, ay nag-aayos ng listahan ng ruta. "Makinig kayo. Unahin natin ang Palengke side, tapos liliko tayo sa Municipal Road. Mamaya, dadaan ulit tayo sa Valley Verde ng mas maaga kasi may request ang Homeowners Association." Nagtama ang tingin ni Lito at Ramil. "Ayan na," bulong ni Lito. "Baka may himala na namang mangyari sa gate." Hindi na siya sumagot. Ngunit hindi may kakailang, may munting pag-aabang na namuo sa dibdib niya. Maaga silang tumungo sa palengke kung saan karaniwan ng magulo ang umaga. Naroon si Mang Pilo na tindero ng isda, si Aling Susing na tindera ng manok at si Boyet na kargador na laging may biro sa labi. "Oy Ramil," sigaw ni Boyet habang nagbubuhat ng kahon ng gulay. "May extra ka bang supot dyan? Ang dami na namang basura iniwan ng mga namakyaw." Inihagis ni Ramil ang isang malaking sako. "Oh, dito mo ilagay." "Tignan mo nga naman," singit ni Aling Susing. "Kung lahat ng tagahakot ng basura kasing ayos ni Ramil, hindi ako magrereklamo sa serbisyo ng munisipyo." "Baka may in love ka pa," sabad ni Lito. "Ay aba, mabait nga, kaso parang laging may iniisip na problema sa gobyerno." Natatawang sagot ni Aling Susing. Natawa rin si Ramil kahit bahagya. Ngunit habang patuloy ang trabaho, napansin ni Lito na tila may kakaibang sigla ang kaibigan niya. Mas mabilis ito kumilos, mas alerto, at kahit papaano ay tila hindi gaanong mabigat ang hakbang. Hindi na niya kailangan sabihin kung bakit. Alam na niya. Bandang 10:00 ng umaga nang makarating muli sila sa Valle Verde Hills. Mas tahimik roon kaysa noong nakaraang araw. Karamihan sa mga residente ay nasa trabaho na, at ang mga natitira ay mga kasambahay, gardeners at ilang senior citizens na nagdidilig ng halaman o naglalakad ng aso. Huminto ang truck sa tapat ng isang bahay, sumunod sa isa pa, hanggang sa unti-unti silang mapalapit sa malaking bahay ng pamilya Valdez.
Habang inaayos ni Ramil ang mga nakolektang supot sa likod, ramdam niyang bumibilis ang tibok ng dibdib niya nang makitang nakabukas ang pedestrian gate ng mansyon. Una niyang nakita si Manang Pilar na may hawak na 2 bag ng basura. Mukhang nagmamadali ito ngunit hirap sa bigat. Kaagad siyang bumaba mula sa truck. "Manang Pilar, ako na po riyan," sabi niya. "Ay, salamat iho. Napakarami kasi ngayon. Naglilinis ng storage room si Mom Clarice." Hindi niya mapigilang mapatingin sa loob ng gate nang marinig ang pangalan at parang sinadya ng tadhana, naroon nga si Clarice. Nakasuot ng mamahaling damit na pang-araw, may hawak na phone at may bakas ng pagkainis sa mukha habang may kausap sa kabilang linya. "Mom, I told you I can handle it," sabi nito sa Ingles bago huminto sa pagsasalita nang mapansin si Ramil sa may gate. Hindi tulad kahapon, walang ngiti sa mukha ng dalaga. Sa halip, tila may pagkabigla at agad ding napalitan ng malamig na pagtingin. Marahil ay galing ito sa sama ng loob dahil sa kausap niya kanina, marahil ay mula sa pressure ng pagiging anak ng mayamong pamilya, o baka naman dala ng ugaling matagal nang nasanay sa kontrol at distansya. Ano man ang dahilan, sa mga susunod na minuto, matutuklasan ni Ramil na hindi lahat ng kabaitang nasilayan niya kahapon ay buo palang katotohanan. Habang isinasakay niya ang 2 bag, may nahulog na isang maliit na bagay mula sa gilid ng pangalawang supot. Kumintab iyon sa ilalim ng araw. Napuyuko si Ramil at pinulot liyon. Isang mamahaling bracelet na kulay pilak, may maliliit na batong kumikislap sa bawat galaw. "Ma'am," tawag niya kay Clarice, "sa inyo po ba ito?" Pagtingin ng dalaga sa hawak niya, agad nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pagkairita ay naging talim at nag-aakusa ang mukha nito. "Nasaan mo nakuha iyan?" tanong nito. "Galing to sa may tabi ng bag, nahulog yata." Mabilis itong lumapit sa gate at inagaw halos ang bracelet mula sa kamay niya. "Bakit nasa iyo?" Nagulat si Ramil. "Pinulot ko lang po, nahulog." "Pinulot o kinuha?" putol nito. Namutla si Manang Pilar. "Ma'am Clarice, baka nahulog lang po talaga." "Pilar, please, hindi ako tanga." Naningitang mga mata ni Clarice kay Ramil. "Alam mo ba kung gaano kamahal ito? Regalo ito sa akin ni Daddy." Tahimik lang si Ramil, sinusubukang unawain ang biglang pagbabago ng ihip ng hangin. "Kaya nga po ibinabalik ko." Lumingon ang ilang tao sa katabing bahay, maging si Mang Arsenio, ang hardinero sa mansyon ng mga Gonzales sa katapat, ay napatigil sa pagdidilig. Sa malapit na guard post, sinilip ni Benji ang nangyayari. Mula sa sidewalk, nagkunwaring nagwawali si Tita Lourdes habang palihim na nakikiramdam. "Ano bang akala mo sa amin?" Mariing sabi ni Clarice. "Na hindi namin mapapansin kapag may nawawala?" "Hindi po ganon." Mahinang tugon ni Ramil. "Ibabalik ko nga po sana." "Pero bakit nasa kamay mo?" Hindi agad nakaimik si Ramil. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na malinaw naman? Ngunit sa mga sandaling iyon, nakita niya kung paano pinapatay ng pagmamataas ang logika. Lumapit si Lito mula sa truck. "Miss, wag naman po ganon. Pinulot lang naman." "At ikaw, wag kang makialam." Singhal ni Clarice. Napahigpit ang panga ni Lito. Kilala siya sa pagiging mainitin at ramdam ni Ramil ang pagtitimpi nito. Ngunit bago pa lumala ang lahat, muling nagsalita si Ramil. "Pasensya na po kung nagkamali ako sa pag-abot." Iyon ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na narinig ng mga nakapaligid. Sa halip na ipagtanggol ang sarili, humingi pa siya ng paumanhin. Ngunit imbes na humupa, lalo pang nag-alab ang galit ni Clarice. Marahil ay ang klase ng katahimikang taglay ni Ramil ang lalong nakapagpasiklab sa kanyang emosyon, dahil ang katahimikan ng taong inosente ay madalas mas nakakainis para sa taong ayaw umamin na nagkamali. Sa gilid ng gate ay may nakatambak pang isang supot ng halo-halong basura, mga lumang tissue, plastic, basyo ng pagkain, tuyong dahon at kung ano-ano pa mula sa nilinis nilang storage room. Walang babala, walang pag-aalinlangan, biglang hinatak iyon ni Clarice at ibinuhos kay Ramil. Isang bagsak, isang kaluskos, isang sandaling tila huminto ang buong kalsada. Tumalsik ang maruruming papel sa balikat niya. May dumikit na tirang sabaw sa braso niya. Pumailan lang sa ere ang amoy ng nabubulok na basura habang tumama ang ilang tuyong dahon at maruming plastik sa mukha at dibdib niya. Napasinghap si Manang Pilar. "Ma'am Clarice, para matuto kang huwag humawak ng hindi sayo." Nanginginig sa galit na sabi ng dalaga.
Naniga si Lito. Aba, sobra na yan. Ayos lang. Mahinang sabi ni Ramil. Pinipigilan siya sa pamamagitan lang ng isang tingin. Sa paligid nila, wala ni isa ang agad nakapagsalita. Si Benji sa guard post ay halatang gustong lumapit pero hindi makagalaw. Si Tita Lourdes ay napahawak sa dibdib. Si Mang Arsenio ay napayuko na lang, para bang hindi niya matiis ang esena. Marahang pumikit si Ramil. Ramdam niya ang bigat ng mga maruruming bagay sa katawan niya, ang dikit ng kahihiyan at ang hapdi ng tingin ng mga taong nakasaksi. Ngunit mas matindi pa roon ang kabiglaang naramdaman niya sa dibdib. Hindi dahil sa itinapon sa kanya ang basura, sanay siya sa amoy at dumi, kundi dahil ang taong inakala niyang mabuti sa kaibuturan ay may kakayahan ding manghamak ng ganito. Pagmulat niya, walang galit sa mukha niya, pagod lamang at isang tahimik na pagkatuto. Salamat po, sabi niya na ikinabigla ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ano? Salamat po sa pagbalik ng bracelet niyo. Yumuko siya ng bahagya, saka binitbit ang mga natapon na kalat sa paanan niya. Magtatrabaho na po kami. Ramil, bulong ni Lito, galit na galit. Halika na, mahinang ngunit matatag niyang sabi. Tahimik silang bumalik sa truck. Sa bawat hakbang niya, may nalalaglag pang piraso ng maruming papel sa suot niya. Ngunit hindi siya lumingon, hindi siya nagsalita, hindi siya humingi ng hustisya. Para bang sa isang iglap, may isinara siyang pinto sa loob ng sarili niya. Pagkasakay nila sa truck, hindi na nakatiis si Lito. Bakit mo hinayaan? Mahinang sigaw nito habang umaandar na muli ang sasakyan. Pwede mo namang sagutin siya. Pwede mong sabihin na wala kang kasalanan. Hindi naman nila kailangan ipakunayan. Nakita naman nila, hindi ko na kailangang ipilit. Hindi yun ang punto. Ininsulto ka niya sa harap ng maraming tao. Tahimik siyang tumingin sa kalsadang lumalayo. Mas nakakahiya siguro kung bumaba ako sa level na gusto niyang ipakita. Napasapo si Lito sa ulo. Hindi ko alam kung hanga ako sa iyo o naiinis. Pareho siguro. Hindi na siya pinilit pang kausapin ni Lito pagkatapos noon. Ngunit alam nitong may nabago. Yung mumunting pagtingin ng kaibigan niya sa dalaga kahapon, parang tuluyan ng nadumihan kasabay ng mga basurang ibinuhos sa kanya ngayong araw. Pagsapit ng hapon, pumalik si Ramil sa bahay nilang tila walang nangyari. Ngunit napansin agad ni Aling Celia ang mansya sa damit niya. Anak, ano nangyari sa'yo? Wala po, sagot niya habang naglalabas sa batya sa likod bahay. Nadulas lang po sa trabaho. Hindi kumbinsido ang ina niya. Ngunit hindi na ito nagpumilit. Alam nitong may mga sakit na hindi agad sinasabi ng anak. Kinagabihan, dumating si Lito dala ang sardinas at pandesal. Habang kumakain sila sa labas ng bahay, hindi na niya napigilang malikan ang nangyari. Hindi ko matanggap pre, sabi nito. Grabe siyang mangmaliit. Tapos na iyon. Hindi pa sa akin tapos. Humigop si Lito ng kape. Kung aho sa'yo, iiwasan ko na yon. Marahan lang nang umiti si Ramil, ngunit may lungkot na. Hindi ko naman siya hinahabol. Pero may inaasahan ka kahapon. Hindi agad siya sumagot. Maya-maya, mahina niyang sinabi, wala na mayon. Tahimik silang dalawa matapos iyon. Sa malayo, naririnig ang tahol ng mga aso at ugong ng motor sa pangunahing kalsada. Sa loob ng bahay, umuubo ng mahina si Aling Celia. Sa maliit na gabing iyon, unti-unting nilalamon ng realidad ang anumang munting damdaming nabuo sa puso ni Ramil. Ngunit hindi pa roon nagtatapis ang araw. Bandang 10:00 ng gabi, habang nakahiga na si Ramil sa banig at nakatitig sa bubong, tumunog ang luma niyang cellphone. Halos walang laman ang contact list niya roon, kaya agad niyang napansin na hindi pamilyar ang numerong tumatawag. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinagot. Hello? Sa kabilang linya ay isang formal ngunit may edad na boses ang sumagot. Ramil, this is Sebastian Tan. Napatayo siya. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang iyon ng ganito kalinaw. Si Mr. Sebastian Tan, ang lalaking minsang naging kaibigan ng kanyang yumaong ama. Ang negosyanteng tumulong sa kanya noong nasa Maynila pa siya at ang tanging taong nakakaalam ng kabuuan ng buhay na iniwan niya noon. Sir? Mahinang sabi ni Ramil. I've been trying to reach you for months, sabi ng matanda. Nakahusap ko na rin si Father Emil at si dating professor mo. Tama na ang pagtatago mo sa buhay na yan.
Natahimik si Ramil. Hindi niya alam kung anong mas mabigat sa pakiramdam, ang pangyayaring nangyari sa umaga o ang biglaang pagbukas ng isang pinto mula sa nakaraan. Sir, may ina po akong may sakit. Hindi ko pwedeng iwan. Hindi ko sinasabing iwan mo siya. Ang sinasabi ko, oras na para bumalik ka. Nasa iyo na ang kumpanyang matagal ko nang inihahanda. Hindi ka ginawa para mabaon habang buhay sa rutang kinalagyan mo. Napapikit si Ramil. Sa isip niya, bumalik ang mga alaala ng Maynila, mga lecture hall, gabing puno ng case studies, pamakong binitawan niya sa ama bago ito namatay, at ang araw na pinili niyang bitawan ng lahat upang alagaan ang ina. Sir, hindi na po ganun kasimple. Walang mahalagang bagay ang simple, sagot ni Sebastian Tan. Pero makinig ka sa akin, kailangan ka ng kumpanya, at sa totoo lang, kailangan mo rin ang sarili mong kinabukasan. Humigpit ang hawak ni Ramil sa cellphone. Sa unang pagkakataon matapos siyang sabuyan ng basura noong umagang iyon, may kakaibang init na muling gumalaw sa dibdib niya. Hindi iyon galit, hindi rin paghihigan, kundi isang tahimik na paalala na ang buhay na minamaliit ng iba ay maaaring may lalim na hindi nila kayang sukatin sa unang tingin. Pag-isipan mo, sabi ni Sebastian Tan bago ibinaba ang tawag. Pupuntahan kita bukas kung kinakailangan. Nanatiling gising si Ramil ng matagal pagkatapos noon. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng kahihiyang naranasan niya at sa bigat ng nakaraan na muling kumakatok, nagsimula niyang maunawaan na maaaring hindi aksidente ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Minsan, kailangan palang durugin muna ang isang bagay bago mo makita kung ano talaga ang nasa loob nito. At bagamat hindi pa niya alam kung paano haharapin ang tawag ng nakaraan, isang bagay ang tiyak. Ang lalaking sinabuyan ng basura sa umagang iyon ay hindi mananatiling nakatayo habang buhay sa parehong kalsada. Magdamag na hindi agad nakatulog si Ramil matapos ang tawag ni Sebastian Tan. Sa maliit nilang bahay, taning mahinang ugong ng bentilador at pira-pirasong ubo ni Aling Celia ang naririnig niya. Ngunit sa loob ng isip niya ay parang napakaraming boses ang sabay-sabay na nag-uusap. Nariyan ang boses ng ama niyang matagal nang pumanaw, ang tinig ng mga professor niya sa Maynila, ang mapanakit na mga salita ni Clarice nung umaga, at ang tahimik ngunit mabigat na paalala ni Sebastian Tan na hindi raw siya ginawa para mabaon habang buhay sa rutang kinalagyan niya. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay nakaupo na siya sa labas ng bahay, hawak ang isang mug ng mainit na kape. Tahimik ang eskinita. Ang ilaw mula sa poste sa kanto ay nanginginig sa simento at mula sa malayo ay may tahol ng aso at alingaw-ngaw ng tricycle na papasada pa lamang. Lumabas si Aling Celia, may nakapatong na lumang shawl sa balikat. Hindi ka pa natutulog? Napatingin si Ramil sa ina. Nakatulog naman po, kaunti. Umupo si Aling Celia sa tabi niya. Tungkol ba iyon sa nangyari kahapon? Saglit siyang natahimik bago umiling. Hindi lang po doon. Tinitigan siya ng ina, saka marahang nagsalita. Tungkol sa tumawag? Napalingon si Ramil. Narinig niyo po? Mahina na nga ang pandinig ko pero hindi pa ako bingi. Ngumiti ito ng bahagya. Si Sebastian Tan yun, hindi ba? Wala siyang naisagot kaagad. Sa totoo lang, wala siyang balak sabihin agad sa ina ang tawag na iyon. Hindi dahil may itinatago siya rito, kundi dahil alam niyang anumang desisyon ng kakabit noon ay hindi lang para sa kanya. Kasama roon ang ina niyang buong buhay niyang inuna kaysa sa sarili niyang pangarap. Opo, mahina niyang sagot. Gusto niya po akong bumalik. Huli na ba para bumalik? Napabuntong hininga siya. Hindi ko po alam. Ang dami nang nagbago. Hindi lahat ng nagbago ay hadlang, sabi ni Aling Celia. Minsan, daan pa nga. Tapos kayo po, paano kayo kung bumalik ako? Hinawakan ni Aling Celia ang kamay niya. Ramil anak, ilang taon mo na akong dahilan para wag mong piliin ang sarili mo. Tama na siguro iyon. Parang may bumara sa lalamunan ni Ramil. Hindi ko kayo pinabigat kailanman. Hindi ko sinabing pinabigat mo ako. Ngumiti ang matanda, ngulit bakas ang lungkot sa mga mata nito. Ang sinasabi ko, alam kong marami kang binitawan para sa akin. Alam kong hindi mo pinagsisisihan, pero bilang ina, hindi ko kayang panoorin na hanggang dulo ay dito ka na lang. Gayong alam kong may mas malawak na mundo na naghihintay sa'yo. Bago pa siya makasagot, may umalingaw-ngaw na katok sa yero nilang gate. Lumabas si Lito, hingal na hingal at halatang nagmamadali. Pre, gising ka na pala. Anong nangyari?
Tanong ni Ramil. May bisita ka. Nilingon ni Lito ang kalsada. Nasa may kanto, nakaitim na kotse. Mukhang milyonaryong kung manamit ang driver. Napatayo si Ramil. Nang sumilip siya sa kalsada, nakita niya ang isang mahabang itim na sasakyan na hindi nababagay sa eskinita nilang makipit. May nakatayong lalaking naka-Amerikano sa tabi niyon, habang sa likod ay may isang matandang lalaki na pamilyar agad niyang nakilala kahit bahagyang tumanda na. Si Sebastian Tan. Hindi na niya hinintay na ito pa ang lumapit. Agad siyang naglakad papunta rito habang si Lito at Aling Celia ay naiwang nakatanaw mula sa gate. "Sir," bati ni Ramil. Ngumiti ng marahan ang matandang negosyante. "Mukhang hindi mo nga ako inaasahang pupunta agad. Hindi ko po akalaing seseryosohin nyo. Kapag tungkol sa'yo, matagal na akong seryoso." Sinulyapan siya ni Sebastian mula ulo hanggang paa. Simpleng t-shirt, lumang pantalon, tsinelas at bakas ng pagkapuyat sa mukha. Ngunit imbes na panghihinayang ay tila paghanga pa ang namuo sa mga mata nito. "Tara, mag-usap tayo. Dito na lang po tayo," sagot ni Ramil. Sumulyap ang matanda sa paligid, saka tumanggo. "Mas gusto ko nga siguro dito, para makita ko ng malinaw ang dahilan kung bakit ka hindi basta-basta makaalis." Lumapit sila sa isang lumang bangkong kahoy sa tapat ng bahay. Mula sa di kalayuan, kunwari nagwawalis si Aling Feng ngunit halatang nakikiramdam. Samantalang si Lito naman ay nakasandal sa poste at halatang gustong marinig ang usapan ngunit nagpapanggap na wala siyang pakialam. "Diretsuhin na natin," sabi ni Sebastian Tan. "Asterion Holdings needs a new CEO." Napatigil si Ramil. Bagamat nabanggit na iyon sa tawag kagabi, iba pa rin ang bigat kapag narinig niya ng harapan. "Sir, marami kayong mas experience na pwedeng ilagay dyan." Experienced? Bahagyang natawa ang matanda. Maraming may experience, pero iilan lang ang may talino, disiplina at tibay ng prinsipyo na nakita ko sa iyo noon pa man. Matagal na po iyon. At hindi lahat ng mahalagang natututunan ay nawawala dahil lang sa ilang taon ng baghinto. Yumuko ng bahagya si Sebastian. "Ramil, alam kong bakit ka umalis sa Maynila. Hindi kita sinisisi. Hindi rin kita pinilit noon. Pero ngayon, ibang usapan na. Nasa punto na ang kumpanya kung saan kailangan nito ng taong hindi lang magaling sa numero, kundi may alam sa tunay na buhay ng mga tao." Natahimik si Ramil. Sa loob-loob niya, alam niyang may katotohanan ang sinasabi ng matanda. Hindi biro ang mga natutunan niya noon. Bago bumagsak ang kalusugan ng kanyang ina at bago siya tuluyang bumalik sa probinsya, hindi siya basta estudyante lang sa Maynila. Isa siya sa pinakamahusay sa batch nila sa business management, scholar at paboritong mentee ni Sebastian Tan sa internship program ng isa nitong subsidiary. "Bakit ako?" tanong niya sa wakas. "Hindi niyo naman ako kadugo." Tinignan siya ni Sebastian ng diretso. "Dahil minsan mas mapagkakatiwalaan ko pa ang isang taong pinanday ng hirap kaysa sa mga taong lumaking nasa boardroom pero walang alam sa bigat ng sahod ng ordinaryong empleyado." Napalunok si Ramil. Walang halong pambobola sa boses ng matanda. Puro katapatan lang. "May board meeting bukas," dugtong nito. "Nandoon ang lahat ng major stockholders. Gusto kong ipakilala ka." "Hindi po ako handa." Hindi ka pa handa dahil matagal kang tumigil, pero handa ang pagkatao mo. At sa totoo lang, mas gugusto kong turuan ng isang mabuting tao sa ilang detalye kaysa magtiwala sa isang bihasang mandaraya. Napabuntong hininga si Ramil at napatingin sa bahay nila. Mula sa gate, nakatingin si Aling Celia sa kanya. Walang pagtutol sa mga mata nito. Sa halip ay tila may tahimik na pagsuporta. "Sir," mahinang sabi niya. "Isang kondisyon." "Nakikinig ako." "Kailangan kong masigurong maaalagaan ng nanay ko at hindi ko siya iiwan dito ng walang maayos na kasama at gamutan." Agad tumanggo si Sebastian. "Naayos ko na iyon bago pa ako dumating." Ipinakita nito ang isang folder. "May pribadong doktor na regular na pwedeng bumisita rito o dalhin siya sa mas maayos na pag-amutan kapag kailangan. Sagot ko muna ang lahat hanggang sa tuluyan kang makapwesto." Nanlaki ang mga mata ni Ramil. "Sir, hindi naman po." "Tumigil ka na. Hindi ito pabor. Investment ito sa taong matagal ko nang alam na may patutunguhan." Napatahimik si Ramil. Sa habang ng panahon pinili niyang mabuhay ng payak at tahimik, hindi niya inasahang may mga taong naghihintay pa rin pala sa pagbabalik niya.
Kinahapunan, matapos ang mahabang pag-uusap at ilang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang alok. Hindi dahil gusto niyang patunayan kay Clarice o sa sino mang nang maliit sa kanya. Hindi iyon paghihinggil. Sa kaibuturan niya, alam niyang tinanggap niya iyon dahil matagal na niyang panahon upang aminin sa sarili na may kakayahan siyang mumakad muli sa landas na minsan niyang binitawan. Naging mabilis ang sumunod na oras. Dinala siya ni Sebastian sa isang tailor sa bayan para masukatan ng formal suit. Nagulat pa ang mananahing si Mang Delfin nang makita siyang kasama ng isang kilalang negosyante. "Ramil, ikaw ba talaga yan?" Gulat na tanong ni Mang Delpin. Ngumiti lang siya. "Ako pa rin po." Habang kinukuhanan siya ng sukat, hindi maiwasang titigan siya ni Lito na isinama niya bilang asama. "Pre," mahinang sabi ni Lito habang inaayos ng assistant ang laylayan ng pantalon. "Parang nananaginip ako." "Ako rin." "Hindi, seryoso. Ikaw ba talaga to? Yung kahapon sinabuyan ng basura, ngayon sinusukatan na ng Amerikana?" Hindi napigilang mapangiti ni Ramil. "Huwag kang maingay." "Ako pa talaga ang maingay? Buhay mo na itong sumisigaw ng plot twist?" Bago matapos ang araw, ipinakilala pa siya ni Sebastian sa ilang key officers ng kumpanya sa pamamagitan ng video call. Nariyan si Victor Lau ng Finance, si Angela Suarez ng Operations, at si Daniel Cortez na nasa Legal and Corporate Strategy. Formal silang bumati at bagamat halatang may pagtataka sa ilan, malinaw na malaki ang tiwala ng matandang negosyante sa kanya kaya wala ni isa ang naglakas loob magduda ng lantaran. Kinagabihan, nakabalik siya sa bahay ngulit ibang klase na ang katahimikan sa dibdib niya. Hindi na iyon yung katahimikang bunga ng pagtitiis, isa na iyong katahimikang bago ang isang malaking pagbabago. Habang kumakain sila ng hapunan, tahimik munang nagsalita si Aling Silya. "Bukas na pala iyon." "Opo." "Natatakot ka?" Saglit siyang nag-isip bago tumanggo. "Opo." "Maganda iyon," sabi ng ina niya. "Ibig sabihin, mahalaga ang haharapin mo." Lumapit si Lito na may dalang supot ng tinapay at biglang sumingit sa usapan. "At ibig sabihin din nun, kailangan mo ng maayos na lakad at tindig. Nag-practice ka na ba ng CEO face?" Napailing si Ramil. "Ano ba yung CEO face mo? Yung parang hindi ka nagbubuhat ng basura buong buhay mo." Hindi na napigilan ni Aling Silya ang tumawa. Maging si Ramil ay napangiti ng mas maluwag kaysa dati. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay handa na siya. Suot niya ang bagong tayong kulay abo na suit, malinis na puting polo at simpleng relo na ibinigay sa kanya noon ng ama niya bago ito namatay. Maayos ang kanyang buhok, tuwibang tindig, at sa unang tingin ay mahirap nang iugnay sa lalaking nakasakay sa garbage truck ilang araw lang ang nakalipas. Ngulit sa kabila ng pagbabago sa ayos, hindi nagbago ang laman ng mga mata niya. Tahimik, mapagmasid, at may dalang lalim na hindi agad matutumbasan ng mamahaling damit. Bago siya umalis, hinawakan ni Aling Silya ang muka niya. "Anak." "Opo." "Kahit anong mangyari roon, huwag mong kalimutan kung sino ka." Tumanggo siya. "Hindi po." At isa pa, dagdag ng ina niya, bahagyang nakangiti. "Huwag ka ring magpapadala sa mga taong dati kang minamaliit. Hindi ka pupunta roon para manumbat. Pupunta ka roon para maging dahilan ng pagbabago." Mas lalong tumimo sa kanya ang mga salitang iyon. Pagdating sa Asterian Holdings sa Makati, hindi niya maiwasang huminto sandali sa pagtanaw sa malaking gusali. Mataas, moderno, salamin ang harapan, at puno ng galaw ng mga taong nagmamadali sa kani-kanilang trabaho. Dati, pangarap lang niyang makapasok sa ganitong uri ng gusali bilang profesional. Ngayon, papasok siya rito hindi bilang empleyadong naghahanap ng pwesto, kundi bilang pinakabagong mamumuno. "Handa ka na?" tanong ni Sebastian Tan sa tabi niya. Huminga siya ng malalim. "Hindi pa po siguro buo, pero lalakad ako." "Mas gusto ko yan," sabi ng matanda, ang taong handang matuto kaysa sa taong umaastang alam na ang lahat. Pumasok sila sa lobby. Bumati ang receptionist bagamat halatang hindi pa siya kilala. Inihatid sila ng executive assistant na si Ma'am Graciela Mendoza sa elevator at dire-diretso sa pinakamataas na palapag kung saan ginaganap ang board at executive meetings. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, abalang-abala rin si Clarice Valdez sa unang araw niya bilang junior marketing officer sa parehong kumpanya. Suot niya ang paborito niyang beige blazer, maayos ang makeup at pilit niyang isinasantabi ang pagkailang dala ng nangyari kahapon. Sa isip niya, hindi na mahalaga yon.
Isang maliit na insidente lang sa gate ng bahay nila at malamang ay hindi na niya makikita muli ang basurero na napagbunturan niya ng galit. Sa loob ng kotse, nagsalita ang kanyang ama na si Edgardo Valdez habang siya'y inihahatid. Clarice, first impressions matter. Huwag kang maging kampante dahil may apelyido tayo. Napangiti siya ng bahagya. Daddy, alam ko na po. At may bagong CEO raw na ipapakilala ngayong araw. Galing daw sa trust circle ni Sebastian Tan. Ibig sabihin, hindi basta-bastang tao. Tumanggol lang si Clarice. Sa totoo lang, wala siyang gaanong interes sa bagong CEO. Ang iniisip niya lamang ay kung paano niya sisimulan ang pag-akyat sa corporate ladder. Sanay siya sa ideyang nasa taas ang dapat niyang marating. Ngulit hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang oras, ang tingin niya sa taas at baba ay lubusang magugulo. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ni Ma'am Graciela at ilang bagong empleyadong tulad niya, sina Rhea Solis mula Creatives, Jasper Ong mula Market Research at Marco Pineda mula Account Support. Dinala silang lahat sa isang maluwag na conference room para sa onboarding at formal introduction sa management. Masigla ang usapan sa logang silid. May ilan na kinakabahan, may iba namang halatang gustong magpakitang gilas. Si Clarice, gaya ng dati, ay tahimik ngunit may kumpiyansa. Paminsan-minsan ay sumasagot siya sa orientation questions na para bang sanay na sanay sa ganitong kapaligiran. Ladies and gentlemen, sabi ni Ma'am Graciela makalipas ang ilang minuto, sa araw na ito, may espesyal kayong pagkakataon. Makikilala ninyo ang bagong CEO ng Asterion Holdings. Agad dumahimik ang buong silid. Nagpatuloy si Ma'am Graciela. He was personally selected by Mr. Sebastian Tan and the board after months of deliberation. He represents not only a new direction for the company, but a new way of leadership. Napatuwid ang upo ni Clarice. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang maging sina Rhea at Marco ay nag-ayos ng postura. Please stand, sabi ng HR manager. Lahat ay sabay-sabay na tumayo. Mabagal na bumukas ang malapad na pinto ng conference room. Nauna niyang nakita ang dalawang board members, kasunod si Sebastian Tan, at pagkatapos, isang lalaking matangkad, tuwid ang tindig, at nakasuot ng eleganteng kulay abong suit. Malinis ang gupit ng buhok, tahimik ang aura, at seryoso ngunit hindi mayabang ang muka. Ngunit bago ba man tuluyang maunawaan ng isip ni Clarice ang nakikita ng kanyang mga mata, naunahan na siya ng matinding paglamig ng buong katawan niya. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid dahil ang lalaking dahan-dahang pumapasok sa conference room bilang bagong CEO ng kumpanyang papasukan niya ay walang iba kundi si Ramil Vergara, ang lalaking sinabuyan niya ng basura kahapon sa harap ng kanilang bahay. Parang huminto ang oras sa loob ng conference room matapos bumukas ang pinto at tuluyang pumasok si Ramil Vergara bilang bagong CEO ng Asterion Holdings. Ang iba ay bahagyang napahanga agad sa tindig at presensya niya. Ang ilan naman ay nagbubulungan, marahil dahil hindi nila inaasahang ganoon kabata ang ilalagay ng board sa pinakamataas na posisyon. Ngunit sa lahat ng naroroon, iisang tao ang tila nawalan ng lakas sa tuhod. Si Clarice. Nakatayo siya sa ikatlong hanay kasama sina Rhea Solis, Jasper Ong at Marco Pineda, ngunit pakiramdam niya ay siya lang ang nakikita ng buong silid. Mabilis na bumalik sa isip niya ang nangyari kahapon, ang bracelet, ang pag-aakusa, ang supot ng basura na ibinuhos niya sa lalakin ngayon ay naglalakad sa harap nila ng suot ang mamahaling suit at may kasamang ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Hindi siya makagalaw. Good morning, mahinang bati ni Ramil nang makarating sa unahan. Hindi malakas ang boses niya pero sapat para patahimikin ang lahat. Thank you for being here. Hindi niya agad nakita si Clarice. O baka nakita niya, ngunit pinili niyang huwag ipahalata. Sa anumang paraan, mas lalo iyong nagpalala sa pakiramdam ng dalaga. Mas madaling tanggapin kung may galit sa mata ng lalaki. Mas madaling depensahan ang sarili kung may ibabato rin itong kapalit. Ngunit ang kahinahon na ni Ramil ang lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy ni Sebastian Tan ang formal na pagpapakilala. This is Mr. Ramil Vergara, our new CEO. He comes into this role with discipline, insight, and a perspective that I believe this company badly needs. May ilang pumalakpak. Sumunod ang iba. Sa gitna ng palakpakan, dahan-dahang iniangat ni Clarice ang tingin.
Nakatayo si Ramil sa tabi ng malaking screen. Maayos ang postura at sa kabila ng pagiging bago sa pwesto, tila hindi siya kinakain ng kaba. Hindi ito mayabang. Hindi rin ito yung tipo ng leader na kailangang sumigaw para igalang. Tahimik lang, ngulit may bigat. Leadership, sabi ni Ramil pagkaraan, is not only about numbers and profit. It is also about the people who carry the weight of the work every day. People who are often unseen, unheard, or underestimated. Hindi niya sinabing direkta, ngunit parang may tumama kay Clarice sa bawat salita. Ramdam niya ang pag-iinit ng tenga niya at pakiramdam niya ay may nakakabasa ng iniisip niya. Nagpatuloy si Ramil. A company becomes stronger when respect is not reserved only for titles. I want Asterion to be the kind of place where excellence is expected but dignity is never denied to anyone. Sa gilid ni Clarice, bumulong si Rhea. Grabe, ang linis magsalita. Parang hindi first day. Hindi sumagot si Clarice, ni hindi siya sigurado kung narinig niya ng buo ang mga sumunod na sinabi ni Ramil. Tanging ang salitang dignity ang paulit-ulit na umuukit sa isip niya. Matapos ang orientation, nagsimula ang onboarding ng mga bagong empleyado sa kanilang departments. Dinala si Clarice sa marketing floor, kung saan ipinakilala siya sa department head na si Monica Villarreal. Isang istriktang abaeng kilala sa matalas na mata sa detalye at walang pabor-pabor kahit kanino. So you're Clarice Valdez, sabi ni Monica habang inaabot ang tablet na may onboarding file. I don't care who your father is. While you're here, you work like everyone else. Understood, ma'am. Mahinahong sagot ni Clarice. Good, because the new CEO hates entitlement. Muntik mapatingin agad si Clarice. Excuse me? Bahagyang itinaas ni Monica ang kilay. That wasn't a warning for you specifically. It's for everyone. But since you reacted, maybe keep that in mind. Natahimik siya. Sa unang kalahati ng araw, pakiramdam niya ay para siyang hinahabol ng sariling konsensya. Bawat marinig niyang banggit sa new CEO ay tila may sumasaksak na paalala sa dibdib niya. Sa kabilang banda, abala naman si Ramil sa sunod-sunod na executive meetings. Nasa silid niya sina Victor Lau mula Finance, Angela Suarez mula Operations, at Daniel Cortez mula Legal and Corporate Strategy. Doon niya unang nasilayan ng mas malapitan ang kalagayan ng kumpanya. Matatag sa ibabaw, ngunit may mga bitak na matagal nang tinatakpan. Employee turnover in several divisions is higher than what was disclosed in the board summary, sabi ni Angela habang ipinapakita ang report sa screen. Why? Tanong ni Ramil. Compensation is one issue, but the bigger one is culture, sagot Tito. Several units run on fear. Managers hit targets, but teams burn out. Tahimik na tumango si Ramil. And nobody thought that mattered enough to escalate properly. Nagkatinginan sina Victor at Angela bago nagsalita si Daniel. Previous leadership prioritized short-term performance optics. Huminga ng malalim si Ramil at muling binalikan ng report. That changes now. Napansin niya ring sa ilang procurement documents ay may mga approval patterns na kahina-hinala. Hindi pa iyon sapat para may akusahan, pero sapat upang maging alerto siya. Hindi niya pa alam na sa likod ng mga numerong iyon ay may mga taong hindi matutuwa sa pagdating niya. Pagsapit ng tanghali, bumaba siya sa staff cafeteria imbis na ipahatid na lang ang pagkain sa opisina niya. Ikinaaliw iyon ng ilang rank-and-file employees na hindi sanay makitang CEO sa ganoong lugar. Sir, dito po kayo? Gulat na tanong ng cafeteria supervisor na si Ningning Abad. Bakit? Bawal ba? Tanong niya ng may bahagyang ngiti. Hindi naman po sir, hindi lang sanay. Masasanay rin kayo. Habang dala niya ang tray, napansin ng ilang empleyado na hindi siya pumunta sa reserved executive table sa gilid. Sa halip, umupo siya malapit sa karaniwang staff tables. Nagkaroon tuloy ng alanganing katahimikan sa unang ilang minuto. Ngungit nang tanungin niya si Jasper kung taga saan ito at pinuri ang presentation skills ni Rhea kanina sa orientation, unti-unti nang lumuwag ang pakiramdam ng mga tao sa paligid.
Mula sa di kalayuan, napatingin si Clarice. Kasama niya sa lamesa sina Rhea at Marco, ngunit halos hindi siya makasabay sa usapan. Nakikita niya kung paano makihalubilo si Ramil ng walang pagayabang, kung paanong pinakikinggan nito ang cafeteria supervisor, kinakausap ng maayos ang utility staff at tumatango sa mga security guard na dumadaan. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit tanggapin, na mali ang ginawa niya kahapon o na ang lalaking minata niya ay mas may dignidad pa kaysa sa marami sa mga lalaking kasing yaman ng kinalakan niya. Clarice, okay ka lang? Tanong ni Marco. Ha? Oo. Pagod lang siguro, sagot niya. Tumikim si Rhea na tila walang malay sa pinagdaraanan niya. Ang galing ng CEO, no? Hindi ko akalaing ganun siya ka-grounded. Halos hindi makasagot si Clarice. Grounded, kung alam lang nila. Lumipas sa mga araw at nagsimula ang tunay na trabaho. Sa unang linggo pa lamang ni Ramil, may ilang pagbabago na agad na ipinahayag sa kumpanya. Nagkaroon ng review sa employee benefits. Inutusan niya si Angela na magsagawa ng anonymous culture assessment sa bawat department. Pinahigpit din niya ang compliance audits at inatasan si Daniel Cortez na personal na silipin ng mga kontratang may irregularities. Ngunit ang mas tumatak sa mga ordinaryong empleyado ay ang isa pang anunsyo niya sa ikalawang linggo. Sa isang town hall meeting na dinaluhan ng iba't ibang departamento, tumayo si Ramil sa entablado at nagsabi, Asterion will launch a social impact initiative that will begin close to home. We're creating a scholarship foundation for children of sanitation workers, janitors, messengers, maintenance staff, and low-income service laborers in the communities where we operate. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa audience. Nagpatuloy siya. Too many hardworking families are invisible to companies like ours until they clean our mess, carry our waste, or stand quietly in the background. That ends here. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Clarice ay lalo siyang nilalamon ng hiya. Hindi man ito sinasabi ng tahasan, alam niyang ang prinsipyo sa likod ng proyektong iyon ay hinugot ni Ramil mula sa sarili niyang karanasan. Mula sa buhay na hindi niya ninais ikwento, ngunit pilit niyang ipinakita sa kumpanya kung gaano kahalaga. Nang matapos ang town hall, hindi na napigilan ni Clarice ang sarili niyang magtanong-tanong. Sa pantry, narinig niyang kausap ni Jasper si isang empleyado mula logistics na dati palang nakakakilala kay Lito. Alam mo bang dati talagang tagahakot ng basura si Sir? Bulong ni Jasper. Oo, sagot ng empleyadong si Romy Sarmiento. Kasama ng pinsang kong si Lito sa ruta sa Santa Ignacia. Napahinto si Clarice sa likod ng vending machine, hindi gumagalaw. Totoo? Gulat ni Jasper. Bakit ang talino niya? Natawa si Romy. Hindi naman ibig sabihin na porke marumi ang trabaho, wala ng utak ang tao. Sabi ng pinsan ko, scholar daw yun dati sa Maynila. Tumigil lang kasi inalagaan ng nanay niyang may sakit. Parang may humigpit na kamay sa dibdib ni Clarice. Scholar. Inalagaan ng ina, at siya ang tumingin sa lalaking iyon na parang magnanakaw sa isang iglap. Mula noon, hindi na siya makali. Sa tuwing makikita niya si Ramil sa hallway, sa boardroom glass wall o sa elevator lobby, may kasamang bigat ang bawat sulyap. Hindi siya nito iniiwasan, pero hindi rin binibigyan ng espesyal na pansin, at iyon ang mas lalong mahirap para sa kanya. Para bang sa halip na parusahan siya, hinahayaan siya nitong maramdaman mismo ang lawak ng sarili niyang pagkukulang. Isang gabi, napaiwan siya sa opisina dahil sa presentation revisions na ipinagawa ni Monica Villarreal. Halos 8:00 na nang matapos siya. Paglabas niya sa conference room, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa executive wing. Nag-atubili siyang dumaan, pero may bahagi sa kanya na tila matagal nang itinutulak ang mga paa niya patungo roon. Sa dulo ng hallway, bukas ng bahagya ang pinto ng CEO office. Mula roon ay tanaw niya si Ramil na nakatayo sa front-to-ceiling window, hawak ang isang folder habang may kausap sa telepono. Yes, make sure the scholarship criteria are needs-based, not recommendation-based. Narinig niyang sabi nito, I don't want wealthy families gaming the system. May katahimikan at tigas sa paraan ng pagsasalita nito sa trabaho, ngulit hindi nakakatakot. Disiplinado lang. Matapos ibaba ang tawag, napansin ni Ramil ang aninong nakatayo sa pinto. Clarice? Naramdaman niyang natuyo ang lalamunan niya. Sir, pasensya na po. Hindi ko intensyong makaabala. Tahimik lang itong tumingin sa kanya.
Hindi malamig, ngunit hindi rin malapit. May kailangan ka ba? Tanong nito. Ilang sandali bago niya nabuo ang lakas ng loob. Meron po. Come in. Pumasok siya ng mabagal. Sa loob ng opisina, mas malinaw niyang nakita ang kaibahan ng mundo nila noon at ngayon. Ngunit sa kabila ng laki at linis ng opisina, hindi pa rin iyon ang unang nagmarka sa kanya. Ang unang tumama sa kanya ay kung gaano kapayak ang mesa ni Ramil. Walang magarbong dekorasyon, walang labis. Tanging maayos na files, laptop at isang framed photo ng matandang babae na alam niyang si Aling Celia. Sir, nanginginig ang boses niya. Kailangan ko pong humingi ng tawad. Hindi agad nagsalita si Ramil. Alam kong wala pang sapat na salita para doon sa ginawa ko, dugtong niya. Mali ako. Sobra akong naging mapanghusga. Hindi ko malang kayo pinakinggan. At hindi ko rin may paliwanag kung bakit ako ganun kalupit noong araw na iyon. Huminga siya ng malalim, ngunit hindi sapat upang pigilan ang paninginig ng boses niya. Hindi ko na po mababawi ang ginawa ko pero gusto kong malaman nyo na nahihiya ako. Totoo pong nahihiya ako. Matagal ang katahimikan bago sumagot si Ramil. Nakalimutan ko na iyon, sabi niya sa wakas. Napatingin si Clarice. Sir, it doesn't mean it didn't happen. Dugtong nito, nananatiling mahinahon. It just means I chose not to carry it longer than I had to. Mas lalo siyang nasaktan sa narinig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kabutihang hindi niya karapat-dapat tanggapin ng ganoon kadali. Paano niyo nagawa iyon? Tanong niya. Kung ako po ang nasa kalagayan niyo, baka hindi ko kaya. Bahagyang umiling si Ramil. Hindi lahat ng pagpipigil ay kabutihan. Minsan survival lang. Marami akong natutunang tiisin dahil wala akong luxury na pumatol sa bawat taong minamalit ako. Parang natauhan si Clarice. Ngayon niya lubos na naunawaan ang bigat ng tahimik na dignidad nito. Hindi iyon simpleng bait. Galing iyon sa mahabang panahong piniling manahimik para hindi mas lalo pang madurog ng mundo. Sir, gusto kong itama kahit paano ang mali ko. Tumingin siya rito. Then change the way you see people, not just me. Hindi na siya nakaimik. Sa simpleng pangungusap na iyon, tila binigyan siya ni Ramil ng mas mabigat ngunit mas makatarungang paraan ng pagbabayad. Hindi sa pamamagitan ng pagpapakababa sa harap nito, kundi sa tunay na pagbabago ng sarili. Paglabas niya sa opisina, pakiramdam ni Clarice ay hindi pa rin gumagaan ang dibdib niya. Ngulit may isang bagay na malinaw na ngayon. Hindi sapat ang sorry kung mananatili siyang pareho. Kailangan niyang baguhin ang sarili niyang paraan ng pagtingin sa mundo. Samantala, sa ibang bahagi ng executive floor, may dalawang pares ng matang matagal nang nagmamasid sa bagong CEO at hindi natutuwa sa mga pagbabagong dala nito. Sa isang private meeting room, nakaupo si Harold Dizon, senior executive na matagal nang umaasang siya ang makakakuha ng mas malaking kapangyarihan sa kumpanya. Katabi niya si Patricia Velasco, corporate procurement head na sanay nang walang pumapansin sa mga special arrangements niya sa ilang suppliers. I don't like him, malamig na sabi ni Harold habang iniikot ang baso ng whiskey sa kamay. Too clean, too observant. Humalukip si Patricia. He's already asking for procurement review. Daniel Cortez has been sniffing through old approvals. Napasimangot si Harold. Sebastian made a mistake bringing in an outsider. Outsider? Umismin si Patricia. He's worse. He's the kind who still believes reform is possible. Tumawang na tuyo si Harold. Then we make sure he learns how this company really works. Sa labas ng silid, hindi alam ng karamihan na habang isang tao ay nagsisimulang baguhin ang sarili dahil sa konsensya, may dalawa namang naghahanda ng mas madilim na laban para sa lalaking ayaw yumukod sa maruming sistema. Matapos ang gabing iyon sa executive floor, dalawang magkaibang uri ng pagbabago ang sabay na nagsimulang gumalaw sa loob ng Asterion Holdings. Ang una ay tahimik ngunit totoo.
ang unti-unting pagbabago ni Clarice Valdez na sa unang pagkakataon sa buhay niya ay natutong tignan ang mga tao hindi base sa estado, damit o apelyido, kundi base sa bigat ng pinagdaraanan at dangal na tangan nila. Ang ikalawa naman ay mas mapanganib, ang lihim na paggalaw ni Harold Dizon at Patricia Velasco na kapwa hindi handang hayaang masira ang sistemang matagal na nilang kininabangang manipulahin. Pagsapit ng mga sumunod na linggo, mas lalo pang naging masinsinan ang pamamalakad ni Ramil bilang CEO. Hindi siya iyong tipong puro talumpati lang sa harap ng mga empleyado. Nakikita siya sa operations floor, sa warehouse meetings, sa staff canteen, at kung minsan pa nga ay sa lobby kung saan kinakausap niya maging ang mga gwardya at utility personnel. Sir, hindi na po ninyo kailangan kayo mismo ang bumaba rito. Minsang sabi ni Angela Suarez habang magkasama silang nag-iinspeksyon ng isang regional logistics report. Kung doon nangyayari ang trabaho, doon ko rin kailangan makita ang totoo. Sagot ni Ramil, madaling magmukhang maayos ang papel. Samantala, sa marketing department, unti-unti ring napapansin ng iba ang pagbabago kay Clarice. Hindi na siya iyong dalagang tahimik ngulit halatang may distansya sa mga tao. Nagsimula siyang makisabay sa trabaho ng walang pag-aarte, tumulong sa revisions kahit hindi na niya sakop, at natutong makinig sa mga ideya ng iba. Isang hapon habang abala ang team sa paghahanda para sa isang malaking social impact presentation, napansing hirap si Rhea Solis sa pag-assemble ng visual deck. Rhea, ako na muna rito sa data alignment. Sabi ni Clarice habang hinihila ang upuan palapit. Ikaw na sa graphics, mas mabilis ka roon. Napalingon si Rhea. Sigurado ka? Baka mapagalitan tayo ni Ma'am Monica kapag may mali. Mas mapapagalitan tayo kung hindi natin tatapusin bago alas 5. Napangiti si Rhea. Hindi na talaga ikaw ang Clarice noong first week. Bahagyang natahimik ang dalaga bago sumagot. Sana nga, sa kabilang dako ng kumpanya, hindi lingid kay Daniel Cortez na parami ng parami ang nakikitang butas sa ilang lumang kontrata at procurement approvals. Sa ilang transaksyon, iisang grupo ng suppliers ang paulit-ulit na nananalo kahit mas mataas ang presyo kaysa sa iba. Sa mga pirma naman, madalas lumilitaw ang pangalan ni Patricia Velasco bilang recommending officer, habang sa final internal approvals ay nakadikit ang impluensya ni Harold Dizon. Sa isang pribadong meeting sa opisina ni Ramil, inilapag ni Daniel ang makapal na folder sa mesa. "This is bigger than routine inefficiency," sabi nito. "There are repeated patterns, inflated vendor pricing, layered subcontracting, and suspicious waivers. Someone inside made this look legitimate." Tahimik na binuklat ni Ramil ang mga dokumento. "Can we prove who benefited?" "Not fully yet, but if we keep pulling, something will break." Pumasok si Victor Lau mula finance at sumingit. "If this explodes publicly, it could shake investor confidence." Tinignan siya ni Ramil. "And if we bury it?" Walang naisagot agad si Victor. "Then we become part of it," dugtong ni Ramil. "Keep digging, quietly." Hindi alam ng tatlo na sa kabilang panig ng gusali ay may isa ring tahimik na pagpupulong na magaganap. Nasa isang hotel lounge sina Harold at Patricia, kapwa seryoso ang muka. "He's moving faster than I expected," sabi ni Patricia habang ibinababa ang tasa ng kape. "Daniel is already tracing the vendor clusters." Humikop si Harold ng espresso bago sumagot. "Then we don't wait." "Anong plano mo?" Bahagyang numiti si Harold ngunit walang init sa mukhang iyon. "Kung gusto niyang magmukhang malinis na bayani, dudumisan natin ang pangalan niya." Nakunot ang noo ni Patricia. "How?" "In a corporation, facts matter, but timing matters more." Inilabas ni Harold ang isang brown envelope. May ilang documents dito na pwedeng magmukhang galing sa unauthorized side agreements. We insert enough doubt, leak it to the board, maybe even to one media contact. Hindi kailangan na totoo lahat. Kailangan lang na mukhang posible. At bakit siya agad ang maniniwala ang may kasalanan? Because he rose too fast. Because people are always suspicious of sudden virtue. And because, bahagyang humilig si Harold, he has a past no one fully knows. Sa mismong panahong iyon, abala si Ramil sa isa sa mga proyektong pinakamalapit sa puso niya,
ang Scholarship Foundation para sa mga anak ng sanitation workers, janitors at low-income support staff. Sa isang preparatory meeting, kasama niya sina Angela, Ma'am Graciela at ilang regional coordinators. Hindi natin ito gagawing pa-picture lang, sabi ni Ramil. Kapag may piniling scholars, siguraduhing may tunay na academic and living support. Hindi sapat ang tuition lang. Tumanggo si Graciela. We can partner with local schools and create mentorship tracks. Good, sabi niya. At gusto ko ring isama sa rollout ang dependents ng service workers na matagal nang contracted sa atin. Sa gilid ng conference room, nandun si Clarice bilang kinatawan ng marketing communications team. Tahimik siyang nakikinig, ngunit muli na namang humanga sa paraan ng pag-iisip ni Ramil. Hindi lang ito basta gumagawa ng proyekto para magmukhang mabuti, nakikita nito ang mga butas, ang mga limitasyon, ang totoong pangangailangan. Pagkatapos ng meeting, habang nagsisilabasan na ang lahat, naglakas loob si Clarice na lumapit. Sir, may isa sana akong suggestion para sa foundation campaign. Tumingin si Ramil. Go ahead. Baka po pwedeng huwag gawing sobrang polished ang unang materials. Mas magandang may tunay na kwento ng mga pamilyang makikinabang, hindi yung parang corporate ad lang. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos ay tumanggo si Ramil. That's a good call. Parang gumaan ng bahagya ang pakiramdam ni Clarice. Kung okay po sa inyo, pwede kong i-lead ang story framework with Rhea. Coordinate with Angela and Graciela first. Make sure dignity comes before drama. Yes, sir. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Maliit na bagay lang iyon pero para sa kanya, isa iyong paalala na maaaring may puwang pa rin para makagawa siya ng tama kahit huli na ang paghingi niya ng tawad para sa mali. Ngunit hindi nagtagal ang bahagyang kapanatagang iyon. Isang umaga, bumungad sa executive floor ang tensyon nang ipatawag ng biglaan si Ramil sa isang closed-door board meeting. Naroon sina Sebastian Tan, Victor Lau, Daniel Cortez, 2 external directors at ilang major stakeholders na bihirang lumitaw ng walang seryosong dahilan. Pagpasok ni Ramil sa boardroom, agad niyang napansin ang nakaimprentang mga dokumento na nasa harap ng bawat isa. Sit down, malamig na sabi ng isa sa directors na si Ramon Esquivel. Umbo si Ramil nang hindi nawawala ang kalmado. Si Sebastian Tan ang unang nagsalita. There has been an anonymous submission to the board. Pinaharap sa kanya ang ilang kopya ng dokumento. Sa unang tingin pa lang, halata ng kahina-hinala ang pagkakagawa. Halong totoong contract formats at mga attachment na tila sadyang nilagyan ng mga pirma at approval notes upang magmukhang galing sa internal side deals. They're implying you authorized shadow procurement channels, sabi ni Victor. Tahimik na binasa ni Ramil ang ilan sa pahina. Hindi siya agad nagsalita. Do you deny all of this? Tanong ni Ramon Esquivel. I don't just deny it, sagot ni Ramil. I can tell you some of these terms were lifted from legacy templates and spliced badly. Whoever made this had partial access but not full understanding. Sumingit ang isa pang director. That may be true, but the timing is terrible. We've just launched reforms. If this leaks, it will, sabi ni Daniel. And that's exactly why this was done now. Napatingin ang lahat sa kanya. These documents are meant to interrupt the investigations already underway, dugtong ni Daniel. This feels defensive. Nagkatinginan ang mga tao sa loob. Tahimik si Sebastian Tan, ngunit ramdam ang lumalalim na galit nito. Samantala, sa labas ng boardroom ay mabilis na kumalat ang bulong-bulungan sa opisina. Hindi pa malinaw ang detalye pero sapat na ang salitang investigation para magdulot ng kaba sa mga empleyado. Sa pantry, sa hallway, sa messaging groups, lahat ay may bersyon ng kwento. May issue raw sa CEO, hindi ba't masyado ring kasing biglaan ang pag-angat niya? Tugon ng isa. Baka kaya pala sobrang linis ng image. Narinig iyon ni Clarice habang pauwi siya mula sa print station. Para siyang binuhusan muli ng malamig na tubig. Hindi dahil naniwala siya sa chismis. Kabaliktaran. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang gusto niyang ipagtanggol si Ramil hindi bilang boss, kundi bilang taong alam niyang hindi karapat-dapat sa ganitong dumi.
Sa hapon ding iyon, ipinatawag siya ni Monica Villarreal. Clarice, close the door. Naramdaman niyang may mabigat sa tono ng department head niya. Umupo siya sa harap nito. May kumakalat na internal noise about the CEO. Sabi ni Monica, "Marketing people hear things early. I need everyone in this department focused and disciplined. No gossip, no side commentary." Understood, ma'am. Napatitig ng ilang segundo si Monica bago nagsalita ulit. "You've changed these past weeks." Nagulat si Clarice. "Ma'am? Don't worry, I'm not complaining." Bahagyang sumandal si Monica. "But I've been in this company long enough to know when someone is genuinely growing and when someone is just performing. Kung ano man ang nagtulak sa iyo, ipagpatuloy mo." Parang may bumigat at gumaan sa kanya ng sabay. "Salamat po." Paglabas niya sa opisina ni Monica, nagpasya si Clarice na hindi na siya manonood lang sa gilid gaya ng dati. Hindi man niya alam ang buong laro sa likod ng mga dokumentong iyon, may kutob siyang may koneksyon doon sina Harold at Patricia. Ilang beses na rin niyang napansing may kakaibang iritasyon sa mukha ni Harold tuwing pumapasok si Ramil sa executive reviews, at si Patricia naman ay biglang naging sobrang maingat at tahimik nitong mga nakaraang araw. Kinagabihan, habang karamihan ay pauwi na, nadaanan ni Clarice ang Records Coordination Section sa Procurement Wing para magpasa ng campaign requisition. Doon niya naabutang nag-iimpake ng gamit ang records assistant na si Elsa Marquez, isang tahimik ngunit mabusising empleyada. "Late ka rin?" tanong ni Clarice. Napangiti ng pagod si Elsa. "Oo, pinapaayos ni Ma'am Patricia ang archive request logs." Biglaan. Bigla siyang napaisip. Archive request logs? Oo, lahat ng humihingi ng lumang contract copies, access trail, vendor history, lahat dapat documented. Pero may ilang files na parang may manual pull na hindi dumaan sa system. Napatigil si Clarice. Kailan? Mga ilang araw bago nagsimula ang board issue. Napakunot noo si Elsa. Weird nga eh. May authorization code, pero parang ginamit lang ang credentials ng retired officer. Parang may kumislap sa isip ni Clarice. "Elsa, maingat niyang sabi, may copy ka ba ng access summary?" Nag-alangan ng babae. "Hindi ako pwedeng basta magbigay. Hindi ko kailangan ng files. Kailangan ko lang malaman kung may irregularity. Kung meron, dapat may makakita." Tinitigan siya ni Elsa. Marahil sinusukat kung mapagkakatiwalaan ba siya. Maya-maya, humugot ito ng maliit na printout mula sa folder. "Sandali lang, titingnan mo lang." Kinuha iyon at mabilis na sinuyod ng tingin. Isang name code ang umilit sa log notes. Hindi direktang pangalan ngunit sapat para makilala ng sinumang marunong tumingin sa internal routing shortcuts. HDEX override. Harold Dizon. Nanlamig ang mga palad ni Clarice. Hindi pa iyon buong ebidensya, ngunit sapat iyon para sabihing may tinatago. Kinabukasan, bago pa man magsimula ang regular workday, nagkaroon ng emergency executive session kasama si Daniel Cortez. Naroon din si Ramil, halatang puyat ngunit matatag pa rin ang tindig. Inilapag ni Daniel ang bagong findings sa mesa. "There are metadata mismatches in the leaked documents," sabi nito. "And we traced irregular access requests to archived procurement templates." "Can you tie it to a person?" tanong ni Ramil. "Not cleanly yet, but we are close." Sa puntong iyon, biglang kumatok si Ma'am Graciela sa pinto at pumasok ng may isang hindi inaasahang tao. Si Clarice. Bahagyang nagulat si Ramil. "What is this?" Huminga ng malalim si Clarice. Kita sa mukha niyang kinakabahan siya, ngunit hindi siya umurong. "Sir?" sabi niya, nakatingin kay Ramil at pagkatapos ay kay Daniel. "Hindi ko po alam kung sapat ito, pero baka makatulong." Iniabot niya ang kopya ng access summary na nakuha niya mula kay Elsa. Tahimik na kinuha iyon ni Daniel at sinuri. Lumipas ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang nagtaas ng tingin si Daniel. Mas tumalim ang mata. "This is useful." Napatingin si Ramil kay Clarice. Wala nang yabang sa dalaga. Wala nang depensang nakatakip sa tunay na emosyon. Tanging takot, pagsisisi at katapangan na lang ang natira. "Paano mo nakuha ito?"
Tanong ni Daniel. May napansin lang po ako, sagot niya. At pakiramdam ko, hindi tama na manahimik ako. Si Sebastian Tan, nakararating lang at nakarinig ng huling bahagi ng usapan ay humakbang palapit. Then perhaps, sabi ng matanda, this company still has a chance. Mula roon, bumilis ang mga pangyayari. Sa loob ng 24 na oras, nailatag ni Daniel at ng compliance team ang mas malinaw na trail. Ang archive pulse, the manipulated templates, the procurement irregularities, at ang timing ng anonymous leak ay unti-unting nagturo sa parehong direksyon, kay Harold Dizon at sa malapit nitong kasabwat na si Patricia Velasco. Nang ipatawag sila sa formal disciplinary hearing, pilit pa ring kalmado si Harold. "This is absurd," malamig nitong sabi. "You're trying to pin operational legacy issues on me because the Boy Wonder CEO needs a villain." Ngunit isa-isang inilatag ni Daniel ang findings, ang vendor patterns, ang side communications, ang override codes, ang altered drafts, ang timing ng leak. Unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Patricia. "I want legal counsel," sabi nito. "You'll have that," tugon ni Daniel. "But you will also answer." Sa dulo, hindi na nila kinayang panindigan ng lahat. May ilang bahagin inamin si Patricia para iligtas ang sarili at iyon ang tuluyang nagpabagsak kay Harold. Tinanggal sila sa pwesto, sinuspende ang access nila at inihanda ang mas mabigat na legal action depende sa lalim ng pinsalang mapapatunayan. Pagkatapos ng hearing, tahimik na bumalik si Ramil sa opisina niya. Pagod ang mukha niya pero hindi gumuho ang tindig niya. Ilang minuto ang lumipas bago muling kumatok sa pinto. Si Clarice na naman. "Come in," sabi niya. Pumasok ang dalaga. Hawak ang sariling mga kamay na tila pinipigil ang kaba. "Sir, gusto ko lang po sabihin na hindi ko ginawa iyon para may kapalit." "Alam ko," sagot ni Ramil. "Pero nagpapasalamat pa rin po ako na pinakinggan ninyo ako." Tahimik siyang tumingin dito bago nagsalita. "You did the right thing." Parang iyon lang ang kailangang marinig ni Clarice upang tuluyang mabasag ang natitirang bigat sa dibdib niya. Hindi man burado ang nakaraan, malinaw na may bagong direksyong pwedeng tahakin. Lumipas ang mga buwan, mas tumibay ang tiwala ng mga empleyado kay Ramil matapos mapatunayan na ang paninira laban sa kanya ay gawa-gawa lamang ng mga taong natakot sa pagbabago. Lalong nading matatag ang foundation program niya at sa unang batch ng scholars ay may mga anak ng janitor, messenger at maging sanitation workers mula sa mga partner communities ng Asterion. Samantala, si Clarice ay hindi na lamang simpleng junior employee na may kilalang apelyido. Sa tulong ng sipag, bagong pag-uugali at sunod-sunod na matagumpay na kampanyang tumutok sa dignity-based storytelling, unti-unti siyang umangat. Hindi dahil anak siya ng mayaman, kundi dahil pinaghirapan niya na sa wakas ang bawat tagumpay. Makalipas ang ilang taon, isa na siya sa pinakamahuhusay na executives sa corporate social initiatives arm ng kumpanya. Ang isa sa mga proyektong pinakamalapit sa puso niya ay ang Scholarship at Family Upliftment Program na minsang ipinaglaban ni Ramil sa unang taon nito bilang CEO. Sa isang malaking charity event sa Santa Ignacia, ang mismong bayang minsang naging tahimik na saksi ng kahihiyan ni Ramil, muling nagsama ang kanilang mga landas sa entelada. Sa ibaba nila ay naroon ang mga scholar, magulang, empleyado at ilan sa mga dating ordinaryong tao na noon ay hindi pinapansin ng lipunan. Kasama sa audience, si Aling Celia, mas maayos na ang kalusugan at tahimik na nakangiti. Naroon din si Lito Baines, naka-formal barong ngunit halatang hindi pa rin sanay kaya't pabiro nitong sinasabi sa katabi niyang si Manang Pilar na wag siyang pormahan masyado. "Pre, tignan mo nga sarili mo. Mula garbage truck hanggang charity gala. Kung hindi ko ito nakita, hindi ako maniniwala." Natawa si Ramil. "Ikaw pa rin ang pinakamaingay dito. At ikaw pa rin ang pinakaseryoso. Buti na lang may konti ka ng ngiti ngayon." Sa gitna ng programa, tinawag si Clarice upang magsalita tungkol sa impact ng foundation. Maayos, taos, at walang yabang ang boses habang ikinikwento niya ang mga batang tinulungan at mga pamilyang nabigyan ng bagong simula. Pagkatapos niya, si Ramil naman ang tinawag sa entelada. Sa pagharap nila sa isa't isa,
Panandaliang nagtagma ang kanilang mga mata. Ngunit iba na ang namimitigin sa kanilang tingin ngayon. Wala na roon ang yabang ng isang dalagang mapaghusga. Wala na rin ang tahimik na sugat ng isang lalaking minsang hinamak. Ang naroon na lamang ay dalilim na respeto, pagkilala sa pagbabagong dinaanan ng bawat isa, at isang bagong asa na hindi kailangang isiksik sa mga salitang minadali ng panahon. Sa palakpakan ng buong bulwagan, malinaw ang isang katotohanang hindi na kayang baguhin ng nakaraan, na may mga kwentong nagsisimula sa kahihiyan, dumaraan sa sakit at pagsisisi, ngunit humahantong pa rin sa isang pagbabago na mas malinis, mas totoo, at mas matibay kesa sa anumang pagkakilanlan na ipinilit ng mundo sa simula.